Anong ginawa mo, Mando? Tanong niya kay Armando na mabalitaan niya, hinuli ng mga pulis si Alice at tinala sa presinto sa bayan. Sigurado siyang ito ang may kinalaman dahil sa dami ng koneksyon nito. Balita sa buong isla na nagtangkapang tumakas si Alice pero nahuli sa akta ng mga pulis kaya't pinunsasana kaagad. Ginawa ko lang ang nararapat sa kanya, sweetheart, ani Armando. Magkakasalo silang apat sa hapunan ng gabing iyon ng katuke ni Banjo si Jack at ibalitang ang hinuhuli ng pulis si Alice. Pero di ba masyado namang mabigat ang parusa kung makukulong si Alice? Meredith, naririnig mo ba ang sarili mo? Muntik ka nang mamatay. Muntik ka nang di makabalik sa pamilya mo pero naaawa ka sa babaeng yon? Hindi naman makapaniwala si Jack na naaawa siya kay Alice. Kasi nagmahal lang naman siya at kahit pa, sweetheart, hindi pa rin sapat na dahilan yon para gawan kanya ng masama. Pagkatapos kumain, pupunta tayo sa bayan. Kailangan mong humarap doon dahil may tatanong sa iyo mga pulis. Ani pa ni Armando, kaya mas lalo siyang kinabahan. Kung iurong na lang kaya natin ang reklamo natin kay Alice, Mando. Okay naman na ako at saka hindi niya na ituloy ang sasabihin dahil pinisil nito ang isang kamay niyang nakapatong sa mesa. Relax, okay? Ang mga ganyang tao hindi dapat binibigyan ng isa pang pagkakataon. Nandito ako, sasamahan kita sa laban mo. Kahit ano pa yan. Buong pagmamahal itong sabi at sapat na ang mga salitang iyon para mapanatag siya. Hindi sinasadyang napatingin siya sa may gawin ni Jack na nakatunghay pala sa kanila. Mabilis itong nagbawi ng tingin at tinoon ang atensyon sa pagkain. Si Aling Marta nakatingin din sa anak at hindi siya maaaring magkamali sa damdaming nakapaloob sa tingin nito sa binata. Awa. Awa ang nababasa niya sa mga mata nito para sakay sa isang anak at hindi siya manhid para hindi maintindihan kung bakit. Tama si Armando, Meredith. Dapat matuto ng leksyon si Alice. Basta't mag-iingat kayo ha, baka kayong halikan ng mga kakampi ni Alice. Sabad ni Aling Marta na kanina'y nakikiramdam lamang. Matapos kumain, tumungo nga sila sa bayan. Sa presinto, dinatnan nila si Alice at ang dalawang lalaki na tandang-tanda niya. Hindi siya maaaring magkamali. Ito ang mga kasama nito noon na nagtangkang gawan siya ng masama. Umiyak din ang babae nang dumating sila, pero nang makita sila ay tumigil at naging mabalasik ang mukha. Partikular kapag siyang tinitingnan. Jack, tulungan mo ko? Hindi ko alam ang sinasabi nila. Pagmamakaawa ni Alice pero bingi si Jack. Sigurado dahil kabisado na ito ang ugali ng babaeng kaharap. Miss Laho, may mga ilang katanungan lang kami para magtuloy-tuloy. Ang kasong sinampa ninyo ni Mayor Armando sa mga to, ng isang pulis. Naparunok siya. Sa buong buhay niya, ngayon lang siya sasabak sa ganitong interogasyon at kahit di naman siyang nasasakal, kinakabahan siya. Sige ho, Chief. Umupo siya sa silyang katapat ng kay Alice. Laro ng dilat ang mga mata nito sa kanya. Kung hindi siguro to nakaposes, baka kanina pa siya nitong hinablot sa tindi ng galit na nakikita niya sa mga mata nito. Natatandaan niyo ho ba mga taong nasa harap ninyo ngayon, ma'am? Opo, Chief. Sila ho ang mga dumukot sa akin. Walang gatol niyang sabi, tsaka inikot ang paningin kay Alice at sa dalawang lalaki. Sinungaling ka? Wala akong alam sa mga sinasabi mo. Litaw ang litid sa leeg na sigaw ni Alice. Chief, hindi nga alam ng babaeng yan kung saan siya nanggaling eh. Bakit maniniwala kay dyan wala nga siyang matandaan? Alice, pwede bang tumigil ka na? Bistado ka na. Binuking ka na ng may-ari ng bangkang ginamit ninyo. Napakawalang hiya mo, Alice. Babae ka rin pero nagawa mong gawin yan kay Meredith. Ani Jack na halatang nagtitimpi lamang. Kasalanan mo to, Jack. Kung natutunan mo lang sana akong mahalin, hindi mangyayaring lahat ng to. Umiiyak si Alice habang sinusumbatan sa Jack. Si Armando ay walang nagawa kundi ang mapailing na lamang. Kinulong si Alice at dalawang kasama nito. Kahit anong iyak nito, pakiusap hindi nag-ibang isip ni Armando na iurong ang demanda. Galit na galit si Alice nung una pero sa huli, kanda iyak sa pagmamakaawa pero desidido talaga si Armando. Kahit paano nahabag siya sa babae pero kilala kasi niya ang pagkatao ni Mando. Galit talaga to sa mga taong nangaapak ng kapwa kahit na noon pa man. Bakit di mo naman sinabi na isa ka palang mayor? Ani Jack kay Armando nang pauwi na silang tatlo. Di naman na kailangan pare. Isa pa hindi ko naman papairalan ang pagiging mayor ko kung hindi dahil dito kay Meredith. Nilingon siya dito sa tabi at hinawakan na mahigpit ang isang kamay niya. Thank you, Mando. Tipid niyang sabi.
Hanggat maaari ayaw niya maging sweet silang masyado ni Armando kapag nasa paligid si Jack dahil sinasaalang-alang niya pa rin ang feelings ng binata. Nagpapasalamat siya at si Armando'y ganon din naman. Maliban sa simpleng paghawak sa kamay niya, wala na tong ginagawa sa kanya kapag magkakasama silang tatlo. Anything for you, sweetheart? Pagdating sa bahay, magpapahinga na sila kaagad. Si Jack ay nangisda sa laot at hahabol pa raw kina Banjo na nauna na kanina. Si Aling Marta ay mukhang tulog na. Dumiretso sila sa silid na inuoko pa nila at agad niyang nilatag ang pagod na katawan sa papag nangyari sa kawayan. Si Armando, nanatiling nakaupo at nakatunghay sa kanya. Bakit? Hindi ka pa ba inaantok? Takang tanong niya. Sa halip na sumagot, yumukod lamang ito ng bahagya at tinaplos ang noo niya. Hindi pa. Ikaw? Medyo, tipid niyang sabi. Mahal na mahal kita. Patda siya. Nagulat siya dahil masyadong seryoso si Armando. Nando? Tulentong nahiga patagilid sa tabi niya. Nakatukod ang isang kamay nito sa ulo at ang isang braso nakayakap sa bewang niya. Gagawin kong lahat para sa iyo, Meredith. Kahit ano pa yan. Masuyo nitong sabi habang malamlam na ang matang nakatitig sa kanya. Hinaplos-saplos pa nito ang mukha niya pero humanga ang daliri nito sa gilid ng kanyang mga labi. I want to kiss you, sweetheart. Halos bulong ito makalipas ng ilang sandali. Paano ba niya sasabihin dito na siya ay iyon din naman ang gusto? Mando, hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Masama pa rin ang loob ko sa iyo dahil sa nangyari pero sinasabi naman ng puso ko na hindi ako dapat na magalit sa iyo. Hindi niya napigilang sabi. Tipid na napangiti ang alkalde dahil doon. Mas lalo pa ritong nilapit sa kanyang mukha at dahil masikip lang ang papag na kanilang hinihigaan, damang-daman niya ang init ng katawan ni Armando. I love you. I hate this feeling na may posibilidad na nahalikan ka ni Jack habang kasama ka niya dito. Kapag naisip ko yon para kong sinasaksak. Gusto ko sa akin ka lang. Gusto ko walang ibang nakakahawak sa iyo maliban sa akin. Bahagya siyang nagulat dahil bukal na si Armando ngayon sa pagsasabi na mahal siya. Hindi kagaya noon na madalang niyang marinig sa labi nito ang mga salitang iyon. Hindi niya napigilan ang sariling haplosin ng mukha ni Armando. Sa'yo pa rin naman ako, Mando. Hindi ko alam kung bakit pero kahit ilang ulit ako masaktan, hindi ko magawang alisin ka sa puso ko. Anas niya na naging dahilan na maluwag ng ngiti sa labi ni Armando. Halatang nagustuhan nito ang sinabi niya. Good. Dahil hindi ko alam ang gagawin ko. Kung sakaling sinabi mong sa Jack na ang mahal mo at hindi na ako. Anitong malapit na malapit ang mukha sa kanya. Segundo pang lumipas. Tinawid na nito ang pagitan ng mga mukha nila. Napapikit siya na maramdaman ang labi ni Armando na matagal-tagal din niyang hindi nararamdaman. Magaan lang ang halik sa umpisa. Nang bahagya siyang magdilat ng mata, di nakaligtas sa paningin niya na nakapikit din ang alkalde. Kagaya niya iwaring ninanamnam nito ang sandaling iyon sa pagitan nilang dalawa. Sa paglipas ng sandali, unti-unti, naging mapusok ang halik ni Armando. Tuluyan itong nabuhay ang iba't ibang sensasyon sa kanyang katawan. Dala ng pananabik na naramdaman, kusang yumakap ang mga braso niya sa leeg ni Armando. Samantalang naging daan naman yon para lalong maging mapangahas ang alkalde. Umalis to sa tabi niya at dahan-dahan, pumesto sa kanyang ibabaw na hindi naghihiwalay ang kanilang mga labi. I miss you so much, sweetheart. Anas dito sa may punong tenga niya. Mula noon hanggang ngayon, kayang-kaya ni Armando na pasiklabe ng apoy sa kanyang kaloob-looban. Taglay ng kakaibang halik nito na painitin ang kanyang kalamnan at buhay ng iba't ibang sensasyon sa kanyang sistema. Sandaling nagangat ng ulo si Armando at na magtamang mata nila nakita niya malamlam na mga mata nito. His eyes were full of desire. Alam na alam niya kapag ganun ito. I want you, Meredith. Anas nito sa punong tenga niya nang mulitong bumalik sa paghalik sa kanyang mukha. I know, tipid niyang sabi. Napangiti ito pero nanatiling kakaiba ang kistap sa mga mata. Para namang nanunokso ito at mas lalo pa siyang dinaganan at idinikit ang sentro ng katawan sa kanya. And? Anitong naglalaro ang nakakalokong ngiti sa mga labi. What do you want me to say? Nakataas ang kilay niyang tanong. Nothing. Kahit di ka naman magsalita, alam kong gusto mo rin. Nanunokso ang tinig at ang klase ng ngiti nito. Pinanlakihan niya to ng mga mata. Napakayabang mo, Del Rio. Pinagkukurot niya ito sa tagiliran, dahilan para mapaaring king-king to sa sakit. Napalakas ang sigaw nito at nagulat siya dahil doon.
Nag-aalala siyang baka magambala nila sa pagtulog si Aling Marta na ang kwartong tinutulugan katabi lamang ng kanila. Wala sa loob na natutup niya ang bibig ni Armando. Baka marinig ka ni Aling Marta, anas niya habang nakatakip pa rin ang isa niyang palad sa bibig ng alkalde. Masuyo nitong inalis ang kamay niyang yon at kinulong ang sariling palad pagkatapos tinaas sa kanyang ulunan. Ilang saglit siya nitong tinitigan bago muli siyang halikan. Sa pagkakataong yon, naging mapusok na rin ang kanyang pagtugon. Hindi na niya kayang pigilin pa ang nararamdaman dahil naguhumiyaw na ang kanyang puso. Tama si Armando. Gusto niya rin ang ginagawa nito sa kanya. Ito rin ang isang bagay na hinahanap-hanap niya. At ng gabing iyon, doon sa maliit na silid na iyon, paulit-ulit na pinaramdam sa kanya ni Armando ang tunay na kahulugan ng langit. Nakatulog silang magkayakap at nasa bisig ng isa't isa. Kanina pa tulog si Meredith. Sa tabi niya, hindi pa rin maalis sa ama-among mukha nito ang tingin ni Armando. Gustong-gusto niyang haplusin na makinis na pisngi ng dalaga, pero ayaw niyang maabala ito sa pagtulog, kaya't nagkasya na lang siya sa pagtitig sa magandang mukha nito. Nag-uumapaw sa kaligayahan ng puso niya, dahil sa wakas nagkaayos na sila ni Meredith. At gagawin niyang lahat para hindi na sila muling magkasira pa ng babaeng pinakamamahal. May plano na siya. Oras na mahanap ni Meredith ang totoo nitong pamilya, magpo-propose na siya sa dalaga. Pakakasaran niya na ito dahil yun naman talaga ang gusto niya. Kung nooy nagpapatumpik-tumpik pa siya dahil nawalan siya ng sampalataya sa salitang kasal, bunga na nangyari sa unang asawa, ngayon wala na siyang ibang pag-aalinlangan pa. Naibang bigla ang kanyang pananaw dahil sa dalaga. Alam niya at sigurado siya sa nararamdaman na si Meredith ang gusto niyang makasama habang buhay. Walang duda ito dahil ito lang ang hinahanap-hanap niya. Naniniwala din siya na itong binigay sa kanya ng Diyos para muling sumaya sa kabila ng lahat ng pangit na nangyari sa kanyang buhay. Na si Meredith ang babaeng nararapat para sa kanya, kaya't nakapasok to sa buhay niya noon. Mas naniniwala na siya ngayon na may dahilan lahat ng bagay at ang pagkakakilala nila ni Meredith ang patunay niya doon. Bukat sa pagkakahiga sa tabi ng dalaga, maingat siyang bumangon. Naupo siya sa papag, maingat na nagbihis pagkatapos binalutan niya ng kumot ang katawan nito. Malaya kasing nakakapasok sa maliit na silid na iyon ang malamig na hangin na nanggagaling sa dagat. Ayaw niyang sipunin si Meredith dahil nakatulog ito na hindi pa nagbibihis. Buong pagmamahal tinitigan niya ang dalaga. Minsan di na halos niya makilala ang sarili na siya, si Armando Del Rio, nahulog ng ganito katindi sa isang babae to the point na hindi niya gusto na hindi ito nakikita palagi. Pagkaway napailing siya, tipid na natawa sa sarili. Hindi niya naramdaman ang ganito noon kahit sa unang asawa. Ang mga sumunod na sandali, ginugol niya sa malalim ang pag-iisip. Malit lang ang islang kinaroroonan nila kung tutuusin. Halos lahat ng taong nararo ay magkakilala at napagtanong nila lahat halos kaya nakakapagtakang walang nakakakilala sa sinasabi ni Meredith na Corazon. Imposibleng mangyari yon, gayong sigurado si Noah na itong islang sinabi ng investigador. Pero nalaman ko nag-iba ito ng pangalan. Natigilan siya dahil sa ideyang yon. Posible nga na ganun ang nangyari. Natural na hindi dito gagamitin ang totoong pangalan dahil siguradong magtatago ito dahil sa krimeng ginawa. Dahil sa naisip na buhay ang pag-asa sa kanyang dibdib. Malaki talaga ang chance na nasa isla matubig lang ang kanilang hinahanap. Akma siyang tatayo para mamintana nang may matamaan ng paa niya mula sa ilalim ng papag nila ni Meredith. Hindi na sana niya yon papansinin pero hindi niya alam kung ano nagdulak sa kanya para yumukod at silipin kung ano ang nasa ilalim. Isang baul ang nakita niya. Lumang baul na halos ay inaalikabok na. Malamlam ang liwanag na nagmumula sa mahinang klase ng bumbilya, pero madaling naman niya yung nakita ng silipin niya. Dala ng kuryosidad, dahan-dahan niya yung nilabas hanggang sa tila may nagbulong sa kanya na buksan ng baul. Pero gusto niyang matawa na makita na mga lumang damit lamang pala ang laman noon. Isasara na lamang niya ang baul nang biglang may kumislap sa loob noon ng matamaan ng liwanag mula sa bumbilya. Muling nakuha ang atensyon niya. Inalis niya ang mga damit na nasa ibabaw noon, tumambad sa kanyang isang baby bracelet na naroon at may pangalang Jack. May mga pictures din siyang nakita. Hindi niya maintindihan kung bakit pero bigla siyang kinutuban ng hindi maganda. Bigla niyang naalala ang kakatuwang kilos ni Aling Marta nang tanungin to ni Jack kung may nabalita ang tumangay sa isa pang kapatid ni Meredith noon na nagngangalang Corazon.
Dahil doon, nasumpungan na lamang niya ang sarili na iniisa-isa ang mga larawan. Wala namang kakaiba dahil panay larawan lamang ng isang batang lalaki ang mga yon. Pero sa huli may family picture na tuluyang umagaw na ang tensyon niya. Tama nga ang kutob niya. Dahil sa nakita hindi siya halos nakatulog. Pinagtahi-tahi ang mga hinala at isang palaisipan ng kanyang nabuo. Aling Marta, ilang taon na ho kayong biyuda? Ani Armando sa matanda ng umagang iyon habang nag-aalmasal silang apat. Si Jack kakarating lang galing sa pamamalakaya. May gusto siyang matiyak. Kailangan malinawan na masamang kutob niya sa matanda. Hindi sa ano paman pero gusto lamang niyang lumabas ang totoo. Total hindi talaga siya matatahimik kapag hindi siya nagbigay ng ilaw. Linaw ang kagabi pa niyang gumugulo sa kanyang isip. Ha? Mula sa hinihimay na daing na isda, nag-angat ito ng mukha. Ilang taon na ho kayong biyuda? Ulit ni Armando sa tanong nito. Di napigilang mapakunot ang noo ni Meredith. Ewan niya kung bakit maging yon, kailangan alamin pa ni Armando. Kilala niya itong hindi mapag-usisa sa mga personal na bagay tungkol sa taong kausap nito, lalo pat di naman to kaibigan o kapamilya. Nang ipanganak ko si Jack, ilang araw lang namatay ng asawa ko, Armando. Hindi na nagisna ng anak ko ang ama niya, anang matanda. Tumango-tango si Armando pero kilala niya ito. Base sa pinta ng mukha nito ngayon, alam niyang hindi ito kumbinsido. Muli itong sumubo ng pagkain pero muli ring nagsalita. Taga saan ho ang asawa ninyo? Dagdag pa ni Armando na lalo niyang ipinagtaka. Taga Quezon siya. Maging ang matanda ay halatang nagtataka na rin sa mga tanong ng alkalde. Seryoso na ang mukha nito at malikot na ang mga mata. Halatang hindi komportable. Ganon ho ba? Ano ho palang apelido ninyo? Hindi pa rin ni Armando kaya magsalita na maayos. Mando. Bakit ang dami mong tanong kay Aling Marta? Hindi niya nang tiis na sabi. Nang tingnan niya si Jack ay nakakunot na rin ang noon nito habang nakatingin kay Armando. Hindi na niya mabasa kung naiinis o nagtataka ito. Oo nga naman pare. Para namang iniimbestigan mo na lang ang inang ko niyan eh. Ani Jack na halatang hindi gusto ang nangyayari. Bagyaring tumaas ang boses nito. Humugot ng malalim na paghinga si Armando bago nagpatuloy at masama itong tumingin sa kanya. Tsaka mo rin nagsalita. Ang totoo ko, gusto ko nang umuwi kami ni Meredith para magawa ko ng mga plano ko para sa aming dalawa. Hinawakan nito ang isang kamay niyang nasa ibabaw niya at pinsil iyon. Pero hindi ho pwedeng hanggang yun hanggat hindi pa nakikita ang hinahanap niya. I am sorry pare pero mukhang hindi talaga namin makikita ang hinahanap naman na si Corazon dahil mukhang hindi naman yun ang ginamit niyang pangalan. Buhat ng tangi niya isang sanggol na nagkataong kapatid ni Meredith. Mahabang sabi ni Armando, tsaka maling tumingin kay Aling Marta na nooy na kayo kung muli ang ulo. Mando, ano bang sinasabi mo? Dito niyang tanong dito. Wala siyang ideya kung anong gusto rin daw itukuyin, kaya talaga namang iiling-iling lamang ito at litong-lito siya. Pero ayaw niya naman na siyang mapikon dito si Jack at mag-away naman ng mga ito sa kaharapan niya at harapan ni Aling Marta. Sweetheart, simple lang ang gusto kong ipunta dito. Mula sa bulsa na suot niyang pocket short, dumukot ito ng labas sa isang picture na pamilyar sa kanya. Nilapag nito yun sa mesa at napatako doon ang tingin ng mga mata. Naisip niyang mas maging balisa si Aling Marta. Itong picture na ito, walang iba kundi ikaw at si Melanie. Meredith, ang dalawang lalaki naman dito walang iba kundi sila Jack at Noah. Kayo ang mga batang yan kasama ng mga tunay niyong mga magulang. Ani Armando na totoong gumimbal sa kanya. Kumalabog ang dib niya at hindi siya kapagsalita. Napatitig lang sa rito ng matagal. Tinitimbang kung totoo ang sinasabi ng alkalde. Ang totoo nagpanggap pa siya dahil sa mga sinabi ng babae. Si Jack na nakakunot ang noo kanina, pagkakimbal din ang mababasa ngayon sa mukha. Pare, maghinay-hinay ka naman dyan sa sinasabi mo. Buong puso kitang patutuloyan dito sa bahay ko, kaya wag mo na sanang pagbintang ng ganyan ang inang ko. May nahong sabi ni Jack na makabawi. Para mo na nang sinabing siya si Corazon at ako ang batang tinangay niya. Hindi ako nagbibintang dito, pare. Mando tama na, please. Wala tayong ebidensya. Sabi niya dahil kinakabahan na talaga siya sa mga akusasyon nito. Tinignan siya nito at ang kamay niyang hawak nito, pinapatungan pa nito na isa pang palad. Meredith, hindi ako nagbibintang.
Yung picture na hawak ko ngayon, may ganito na naglarawan sa bahay ninyo na pinakita sa akin ng mommy mo nung nawawala ka pa. Kasama noon ang baby bracelet na meron din si Jack. Kasama raw yon sa mga damit niyong magkapatid nung iwan kayo sa isang kumbento. Ani pa ni Armando. Pero parang, kung totoo yung sinasabi mo, paano kami nagkakahiwa-hiwalay? Tanong nito sa kanya. Mula sa pagkakaupo sa sahag, patas-paskol naman tumayo sa Jack. Inang, paliwanag niyo ang makakasagot sa lahat ng mga tanong namin. Totoo ho ba na kayo si Corazon? Mahinahon man at may diin pa rin sa boses ni Jack. Samantalang si Aling Marta umiiyak na habang nakatungo pa rin. Totoo ang sinabi ni Armando, anak. Ako nga si Corazon at nagtago ko sa pangalang ito sa pag-asang wala nang makakatuntun pa sa akin. Sa wakas ay pag-amin ni Aling Marta. Napasoklay naman sa sariling buhok sa Jack. Kung ganun ho, Aling Marta, kilala niyo ho ang mga magulang namin? Kahit paano nakadama siya ng excitement na sa wakas makikilala niya ng pinagmulang pamilya. Napangiti siya at tumango ang matanda. Nagbahid to ng luha bago magsimulang magkwento. Galing kayo sa pinakamayamang pamilya sa Surigao. Kasambahay ako ng pamilyang matagal ng panahon. 4 na naging anak at mag-asawang Senyor Crisostomo at Senyora Carmelia. Pangalawa sa magkakapatid itong si Jack at kayong dalawang kambal ang bunso, Meredith. Mabait at mapagkukumbaba ang asawa. Mahal na mahal nila ang isa't isa, pero sinubok sila ng panahon. Nagkasakit si Senyor Crisostomo. Akarang lahat na mamamatay na ito. Na-depress ang senyora at nawala sa sarili kaya sinamantala ng mga kamag-anak nilang pagkakataon. Mga gahama ng ilang kamag-anak na mag-asawa at sakim sa pera kaya ginawa ng mga ito ang lahat para mawalan ng tagapagmana ang mag-asawa. Inutusan nila akong ipaampon ng mga anak nila at ako nang bahala kung saan ko dadalhin. Gustuhin ko man kunin na lang kayong lahat, hindi ko naman alam kung paano ko kayo bubuhayin. Mahabang paliwanag ni Aling Marta. Kaya ho dinala niyo kami sa kumbento at sinaway sa mga magulang niya, ganun ho ba? Tanong niya pa sa matanda. Ganoon na nga, Meredith. Bawat isa sa inyo kailangan ko ng picture na yan. Alam ko kasing darating ang panahon na maghahanap kayo sa turing ninyong pagkatao. Ngayon, ang balita ko, kapwa magaling na mag-asawang Crisostomo at Cornelia at ipinapahanap na nito ang kanilang mga tagapagmana. Yun nga lang patuloy na gumagawa ng paraan ng mga kamag-anak ng mga to para hindi kayo matagpuan. Kung may nasaktan man dahil sa siniwalat ni Aling Marta, yon ay walang iba kundi si Jack. Lumikha ng pagdurugo sa kanyang kamao ang ginawa niyang pagsandok sa poste ng ilaw papunta sa dalampasigan. Sobrang sakit para sa kanyang katotohanan. Hindi siya makapaniwala na narinig mula sa babaeng tinuring niyang ina ang mahabang panahon. Ang inang niyang mahal na mahal niya higit pa sa kanyang buhay. Buong buhay niya itong kasama niya pero may tunay pala siyang pamilya na matagal na panahon na rin siyang hinahanap. Hindi rin niya alam kung matatawa o maiiyak dahil sa katotohanan na ang kahit sa isang babaeng natutunan niyang mahalin at nagpatibok ng kanyang puso ay kapatid pala niya. Daig pa niya ang pinagsakloban ng langit at lupa. Kakaibang birong ginawa sa kanya ng tadhana. Isipin pa lang sa dami ng tao sa mundo na po pwede magkaganoon, bakit siya? Sa kanya pa nangyari. Sa isip, hindi niya maiwasang magtanong kung ano kayang kasalanan niya para pagkaitan siya ng tadhana na sumaya. Buong buhay niya, ginugol na lang niya sa pagtatrabaho para sa kanilang mag-ina. Gayong kung tutuusin pala ay hindi niya kailangang ibuhos ang buong panahon. Sa pagmamalakaya, hindi mayaman ang pamilya nila. Napailing sa sarili sa Jack. Gulong-gulo ang kanyang isip at hindi alam kung ano ba ang uunahing isipin ng mga oras na yon. Sa huli, napapasabunot na lamang siya sa sariling buhok at tinungong ulo. Susuntukin sana niyang muli ang batuhang kinauupuan niya na magulat siya sa boses ni Meredith. Jack, pwede ba tayo mag-usap? Buhat sa likod narinig niyang sabi nito. Nilingon niya ito at saka siya tumango. Nakaupo siya noon sa batuhang madalas na nilaong tambayan dahil di pa naman gaanong mainit. Naupo si Meredith sa tabi niya at kagaya niya, pinanood din ang dagat. Anong iniisip mo? Maya-maya ay tanong nito. Napabuntong hininga muna siya bago siya sumagot. Wala naman. Iniisip ko lang na napakamalas ko naman. Kasi yung babaeng kauna-unahan kong minahal, kapatid ko pala. Seryoso niyang sabi. Tsaka niya tinignan si Meredith na nanatiling nakatutok ang mata sa malayo.
Doon niya naisip na mabuti nilang pala at nagpigil siya noong mga panahong kasama nito at walang maalala. Na mabuti nilang pala at hindi niya ito napakialaman kung hindi napakalaki na magiging pagsisisi niya. Ang saklap magbiro ng tadhana minsan, no? Yung sayang nararamdaman mo bigla na lang may pambawi na lungkot at sakit. Kagaya ko, kahit minsan never ko naisip na ampon kami ni Melanie. Anitong may bahid lungkot sa tinig. May kakambal ka pala. Nasaan na siya? Wala na siya. Nabaril siya. Malungkot nitong sabi. Ano? Kahit pa paano may naramdaman siyang panghihinayang na hindi man lang niya nakilala ang kapatid ni Meredith na kakambal din niya. Tama ang narinig mo, Jack. Ani Meredith na muli siyang tinapunan ng tingin. Sayang naman, hindi ko man lamang siya nakilala. Sandaling namayan ang katahimikan sa kanila bago siya muling magsalita. Masaya ka ba na naging kapatid mo ko, Meredith? Napatitig sa kanya ang dalaga nang tanungin niya yon. Bakit mo naman naitanong? Wala naman, gusto ko lang malaman. Buong buhay ko ang magkaroon ng iba pang kapatid ang gusto ko. Hindi dahil hindi kami masyadong good ni Melanie, pero mas gusto ko kasi ng malaking pamilya. Yung tipong may iba ako mapagsasabihan ng problema. May mahihingahan ng mga saman loob ko sa buhay. Pero wala eh. Sabi ko sa sarili ko, kami lang ang nakayanan ng parents ko kaya wala akong magagawa. At ngayon nalaman kong may iba akong mga kapatid. Ang saya ko, Jack. Lalo na't mga kuya pang meron ako na dati wish ko lang. Nakangiting sabi ni Meredith kaya napangiti na ramen siya. Ako rin. Naisip ko noon wala na nga akong tatay. Wala pa akong mga kapatid. Ang lungkot kaya ng childhood ko. Madalas maingit ako noon sa mga kalaro ko dahil kumpletong pamilya nila. Humiling si Meredith sa balikat niya. Hinayaan lamang niya ito. Ano kaya itsura ng parents natin, no? Para nag-i-imagine na to. Siyempre, gwapo at maganda. Tingnan mo naman mga produkto nila, oh. May pangit ba sa atin? Natawa ang dalaga sa sinabi niya at pinagkukurot siya sa tagiliran. Mula sa malayo, tinatinaw sila ni Armando na nakangiti. Masaya ito para sa babaeng pinakamamahal. Unti-unti nang nagiging malinaw ang lahat. Makita lang na nakangiti si Meredith, masaya na rin to. Masaya ka? Malambing na tanong ni Armando habang namamasyal sila sa tabing dagat. Sinasamantala nila ang araw dito sa isla dahil baka bukas makalawa, umuwi na sila. Nangako si Aling Marta na makikipagtulungan sa kanila para kapag humarap sila sa mga magulang, mapapatunayang ang mga kamag-anak tong may kasalanan kung ba't sila nagkawatak-watak. Tumawag din si Jonah at ibinalita nitong unti-unti nang bumubuti ang lagay ni Noah at anumang oras ay pwede nitong magkamalay. Sobra. Mando? Nakakapit siya sa braso nito habang naglalakad silang nakapaa. Lahat ng taong madadaanan nila ay nasa kanilang tingin, pero baliwala sa kanila iyon. At maraming salamat sa tulong mo. Thank you kasi hindi ka nagsasawang tulungan ako sa lahat ng bagay, kahit pa nagagalit ako sa iyo madalas. Sincero niyang sabi sa alkalde. Mabigat lamang ang kanilang mga hakbang, dahil ang totoo ay gusto lang nilang magpalipas ng oras. Kahit ano para sa iyo, Meredith. Mahal na mahal kita at kahit gagawin kong lahat na makapagpapasaya sa'yo. Ani Armando na huminto sa pagkakbang. Tinitigan siya nito at kinulong ang mukha niya sa dalawang palad. Walang tao sa lugar kung saan sila tumigil, kaya malaya si Armando nung kinintilan na masuyong halik ang kanyang labi. Kapag dakay nagtagay siya kahit mabilis niya yung tinugon. Ang mga braso niya ay kusang pumulupot sa leeg ng alkalde. Napapikit siya. Di naman niya alam kung gaano katagal ang halik pero kapwa sila hinihingal ni Armando nang maghiwalay. Meredith! Sabay silang napalingon sa pagtawag na iyon ni Jack mula sa di kalayuan. Kumakaway to kahit napilitan na silang bumalik. Malalaki ang mga hakbang nila gayunman, hindi pa rin binitawan ni Armando ang kanyang kamay. Bigla siyang kinabahan at hindi niya maintindihan dahil kakaiba ang kamay ni Jack. Para may nangyaring di inaasahan? Kailangan na ninyong umalis dito ni Armando, Meredith. Ani Jack na nasa loob na sila ng bahay. Naroon din si Aling Marta. Takot at pag-aalala ang mababasa sa mukha ng mag-ina. Bakit, Jack? May nangyari ba? Kunot noong tanong ni Armando. May mga armadong lalaking palibot-libot sa kabilang isla at ang isang tingin ko ay papunta dito pagkatapos. At may katuba kong sila ang may kagagawan kahit sumabog ang lansyang sinasakyan ninyo noon ni Noah, Meredith. Ani Jacket, mas lalo siyang kinabahan. Sa tingin ko itong mga taong tong inutusan ng mga kamag-anak nila Senyor Crisostomo at Senyora Cornelia para hindi kayo matunton, Meredith.
Ano naman ni Aling Marta. Pero paano ho mangyayari yon? Hindi naman ako kilala ng mga taong to eh. Nagtatakang tanong niya. Sweetheart, siguradong may mga investigasyon din ginagawa ang mga yan. Advance mag-isip ang mga taong tuso. Ani naman ni Armando at saka siya ay nakbayan. At ang kinatatakot ko, baka alam na ng mga ito na si Jack ang isa sa 4 na anak ni na senyor. Baka sang takot sa tinig na sabi ng matanda. Nagkatigilan silang dalawa ni Armando. Kung gusto mo, Jack, sumama na lang kayo sa amin ni Armando paalis dito sa isla. Suhestyon niya sa kapatid. Oo nga naman, pare. May marami magagandang oportunidad na naghihintay sa iyo sa syudad. Hindi ko pa alam pero sa ngayon, gusto kong managot munang dapat managot sa lahat na nangyayaring to, Mando. Unang-una, walang hiya na kamag-anak ng mga magulang namin ni Meredith. Pangalawa, mga taong nagtangka sa buhay niya. Ayokong umalis dito dahil hindi ko gustong makatiyak na sila nga ang mga taong yun sa bayan para makagawa ko ng aksyon. Ani Jack, huwag kang mag-alala. May mga tao pa na pinapakilos ako para makasiguro tayo sa bagay na yan. Sabad ni Armando at matapos magtipa sa kanyang telepono. Sigurado siyang gumagawa na naman ng hakbangis. Armando na hindi niya alam. Noon ng gabing yon, nilisan nilang dalawa ni Armando ang isla. Iniwan ito kay Jack ang extra phone nito para daw magkaroon to ng communication sa kapatid niya at mapakabalitaan tungkol sa mga taong umaaligid doon na inihingi ng di umano nito ng tulong sa mga pulis sa bayan. Mula Isla Matubig, sinundo sila ng yate ng pamilya Del Rio na ino-operate ng isa sa malayong kamag-anak ni Armando. Gustuhin mang i-enjoy ni Meredith ang ganda ng view mula sa upper deck ng yate kung saan siya nakatayo at pinanonood ang ganda ng mga bituin sa langit. Hindi naman niya mapigil ang luha sa kung ano nung isipin. Naglalayag ang kanyang isip. Hindi niya maiwasang makaramdam ng takot. Takot ang lumulukob sa kanyang dibdib kapag naiisip niya na ngayon palang handa ng pumantay ang mga kamag-anak ng mga magulang niya para hindi sila magkita-kita. Ano pa kayang matatagpuan na sila ng mga to? Siguradong mas malalagay sa panganib ang buhay nila na magkakapatid at yun ang kinatatakot niya. Anong iniisip mo, sweetheart? Malambing na sabi ni Armando na mula sa likod niyakap siya. Kahit paano naibsan ang lamig na naramdaman niya dahil sa init na hatid ng katawan ng alkalde. Wala. Tipid nitong sabi. Come on, hindi ako naniniwala. Anito sa tenga niya at saka pagkatapos, kirintila ng malit na halik ang kanyang leeg. Lingid sa kanya. Noon pa lamang alam na ng alkalde na lihim siya nag-aalala. Kabisado na siya nito kung kailan may gumugulo sa isipan niya. Iniisip ko lang na parang delikado yata masyado na maging anak ng mga yon ng ganun kalalaking tao. Nanganganib ang buhay at nagkalat ang mga taong gustong pumatay. Paano na kapag nagkita-kita na kami, Mando? Kung wag ko na lang kayang ituloy ang paghahanap sa kanila. Hinawi ni Armando ang mga hibla ng buhok niyang tinatangay ng hangin na humihikbi sa kanyang mga mata. Sa kanya hinalikan ng mabilis sa labi. Wala kang dapat ipag-alala dahil nandito ako. Hindi kita pababayaan. Kung kinakailangan mag-hire tayo ng security para sa'yo, gagawin natin. Masiguro ko lang na palagi kang safe. Napangiti siya dahil sa damang-dama niya ang sinseridad sa pangako niya ni Mando. Niyakap niya ito na mahigpit. Maraming salamat, Mando.